Patuloy tayo sa mga sa gawain na ito at sa unang pamahagi ng salita ng Diyos ang ito si Brother Joseph. Salamat, Pastor. Isang pagkakataon na pinagpapuli ng Diyos, purihin siya. Lagi ang pasasalamat, marapat lamang na ibigay sa Kanya. Ang habag at awa ng Diyos na hanggang sa mga oras na ito, mga kapatid, ay binibigay niya o pinagkakalog niya sa Kanyang iglesia. Praise God. Kaya muli, ako'y nagpapakababa sa Kanyang harapan at isang karangalan muli ang makapagpasa o makapagkulay-kulay ng Kanyang salita, mga kapatid, na sa aking mga narinig at naalaman, mga kapatid, ay siguro hindi na ako dapat na tumayo sa pagbabasa, mga kapatid, sapagkat hindi madali ang magturo o magbayag ng salita ng Diyos. Sa aking pagkaunawa ay talagang may authority. Anong ibig sabihin? Authority na kailangan ang Santong Espiritu ang nagbigay authority sa bawat gagamitin niya, sapagkat kung nagkamali ang nagtuturo, pati yung tinuturoan, magkakamali din, mga kapatid. Yun yung pinaka masakit at pinaka mahirap na trabaho ng isang kapagturo, o kaya mas masarap na lang makinig. At sa pakikinig, ito ay nagbibigay ng kalakasan o kaaliwan o ng isang tao, o dito tayo na nanampalataya. Malaga ang pakikinig, mga kapatid, sapagkat sa bawat napapakinggan natin, na kung ito naman ay sa tingin nyo ay kapanipaniwala, hindi lang naman sa salita ng Diyos, kundi sa mga narinig natin. Ngunit mas mahalaga ang salita ng Diyos na napakinggan, sapagkat ito ang magbibigay buhay sa atin, mga kapatid, at magsisilbing pagkain ng ating kaluluwa. Purihin ng Panginoon sa aklat po ng mga Ikalawang Tesalonica na sulat ni Apostol Pablo. Ang kapitulo po ay 2, chapter 2, 2 Thessalonians chapter 2. Praise God. Ngayon aming ipinamanhid sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Sa maraming pahayag from Mateo, yun nga binasa ni Pastor, Mateo chapter 24 po yun, ang pagparito ng ating Panginoon. Sa kasaysayan ng iglesia ito, maging din man ako, mga kapatid, ay ang alam ko, ang pagparito ng ating Panginoon talaga ay yan, makikita natin yan sa taas, sa labaab, na tayo naman ay nasalubong o yung tinatawag ng caught up, yung rapture, mga kapatid. Yun din ang pagkaalam ko talaga, mga kapatid, sa hindi lang kasi yan naman ang standing ng iglesia noon, mga kapatid. Ngayon, ang naunawaan na natin at pinapayag sa atin ay ang pagparito, kaya tayo ay naghihintay. Tama ba? Anong alin ng pagkaligtas, mga kapatid. Tingnan natin yung Mateo. Ganun din ang sabi, 24-29. Datapwat karagatan sa katapos ng pagdatingan sa mga araw na iyon ay magbibiling mga araw at ang buwan hindi magbibigay ng kanyang liwanag at
malalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang kapangyarihan sa langit. Yung bituin, sigurado ba tayong bituin yan? Kaya, mga rockets yan, mga missile yan, mga nuclear yan. Kasi sabi nila ng pag-aaral, mas malaki daw ang bituin, pastor, kaysa sa Earth. Eh kung mga bituin, marami yan eh, mas malaki ang bituin kaysa sa Earth. Kaya isa lang ang kailangan na bituin, pero ito, mga, sabi niya, mga bituin. Hindi kaya gere yan. Hindi kaya tingnan yan. Tingnan niyo yung mga bayan. Verse 30. At kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, ako magkagayoy magsitagoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na maupaitong sumasalapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Sa Thessalonian, binanggit din po yan sa mga unahin bubuhayin yung mga patay, mga kapatid. Balik mo doon sa Thessalonian. Yun lang, na maging ang mga apostol sa panahon nila ay naghihintay din, pastor, ang pagparito ng ating Panginoon. Matagal lang panahon po yun, 2,000 taon na ang nakalipas. Ayan o. Naghihintay din sila, maging din si Apostol Pablo. Verse 2. Mahabang pag-uusap po yan. Binigyan ko lang ng mga kapatid na sa panahon natin, tayo na ay naghihintay. Maging sa panahon nila, sila man din ang naghihintay, mga kapatid. Upang huwag kayong madaling makilos sa pag-iisip. At huwag din naman kayong mabagabag, maging sa pamagitan man ng Espiritu o sa pamagitan man ng salita. Ito yon, yung salita. Ito yung sinasabi ni Pastor sa James, yung sa salita na hindi na tayo natitisod, mga kapatid. O sa pamagitan ng sulat, word o epistle, yung sulat, epistle, nawaring mula sa amin, nawaring bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Yung binasa natin sa Mateo, yun yung kaarawan ng Panginoon. Mga kapatid, sa 29, 3, tuloy na, palagi Diyos. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating. Maliban nang dumating mula pagtaliwakas. Ito yun yung kaarawan ng Diyos ay mahayag ang taong makasalanan at anak ng kapahamakan. Verse 4. Sa English, yung mga sa English. Who opposite and exalted him above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God seated in the temple of God, showing himself that he is God. Verse 5. Remember, ye not that when I was yet with you, I told you these things. Ibalik mo na sa Tagalog. Mahirap talaga yung English. Yun, napansin nyo sa verse, tingnan mo, sa verse 4 ba yun? 3. Ayun, may nakasulat yan ng templo. Sa kasaysayan po, mga kapatid, may unang templo, pangalawang templo, sa panahon ni Solomon, nawasak po yun. Yung third temple, nire-research ko, pastor, o sa mga researcher, hindi pa naman nag-umpisa yung construction. Wala pa. Pero mayroon na silang architectural planning doon sa temple na gagawin nila. Ang naging problema, ito na ngayon, yung gera, yung between Palestinians and Israel. Issue pala nila yan. Yung pati templo, issue nila yan. Gusto nila yung templo na yan na, di ba, hindi tayo nakarating, sila nang nakarating sa Israel. Di ba, yung sa kabila, yung nagsasamba doon, yung Islamic, dito naman sa kabila, yung mga Jewish. Doon din nakaplano yung third temple na sinasabi dito, mga kapatid. Third temple na ang term nila dito kasi yung pangalawang templo sa panahon ni Solomon, nawasak po yun. At alam nyo, ang architectural planning, sabi ko nga, sinasabi, hindi ko si Brother Rian ang nagbanggit mo na inupisan na.
Pero sinesearch ko po, wala pa naman pala. Inumpisa na yung architectural design. Ang luwang noon, sabi doon, 150 meter by 150 meter. Yung kwan lang yun, yung worship hall lang yun. Pero ang style ng templo, may pader yan na papalibutan ng mataas na pader. Siguro may mga parking area dyan. At sabi doon, almost 300,000 people na pwedeng i-accommodate ng temple na yun. Kaya maluwang-luwang yun. Ayan. Ito na yung Antichrist na sinasabi na parang sasabihin niya na parang siya ang Diyos. Verse 6. At ngayon inalaman ninyo ang nakakapigil upang siya ay mahayag sa kanya talagang kapanahunan. So mangyayari pa lang ito mga kapatid. Verse 7. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Verse 8. At kung magkakayo'y mahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Isus ang hininga ng kanyang bibig at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipunin. Kasabay ng pagparito ng ating Panginoon ang kapighatian, ang paglipol sa lahat ng masama. Verse 9. Siya, kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at tanda ang mga kahang-hangang kasinungalingan. Alam nyo, sa akin, base sa aking narinig at nabasa, ito ang pinaka-worst na kasalanan ng tao. From the time of Eve at saka Adam, may sinungaling na. Kaya, sa ngayon, yung magro-roll na tatayo na sasabihin niya na sinungaling din siya kasi sasabihin niya, ako na ang Kristo, ako na ang Diyos. Kaya lalabas na ito sinasabi niya, napakasinungaling kung lilinawin mga kapatid. Delikado din po ito mga kapatid. Baka paalala ito, baka maniwala kayo sa taong ito na tatayo sa templong yon at sasabihin siya ay Diyos. Oh, yan o. Pagparito ayon sa paggawa ni Satanas ng buong kapangyarihan, tanda ng kahanga-hangang kasinungalingan ay parang Diyos dito. May milagro itong gagawin. Marami siyang pwedeng gawin din mga kapatid. Kaya si Apostol Pablo alam niya ito. Kaya pinaalalahanan niya yung mga kapatid na taga Thessalonica, mga kapatid. Verse 10. At may buong daya ng kalikuan na nagpapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y magaligtas. Verse 11. At dahil dito ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Verse 12. Upang mga hatulan sila lahat na hindi nagsisipalataya sa katotohanan kundi nangalugod sa kalikuan. 13. Ngunit kami ay narapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo mga kapatid na minamahal ng Panginoon sa pagkahirang sa inyo ng Diyos buwan ng pasimula sa kakaligtas sa pagpapakabanal ng Espiritu ayon sa pananampalataya sa katotohanan. 14. Sa kalagayan ito itinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Ito na yon, mga pinag-aaralan natin na may ebanghelyo ni Apostol Pablo sa kaligtasan. Kung ang ebanghelyo ni Apostol Pablo ay sinuman nagdadala nito ay may kaligtasan. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Upang makamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Doon sa verse 12, tingnan mo, lagi dyan. Upang makatulan silang lahat na hindi nagsisimpalataya sa katotohanan. 2 Thessalonians chapter 3, tingnan natin, verse 2.
At upang kami ay mga ligtas sa mga taong walang katwiran at masama, sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. So, ibig sabihin, mga kapatid, mahalaga ang pananampalataya sa kaligtasan. Ngayon, lahat naman tayo rito ay may pananampalataya. At saan natin, mga kapatid, napag-alaman o nagbigay o paano tayo nananampalataya? Pinakamahalaga, mga kapatid, ako man ay hindi magaling, tayo man ay hindi magaling magbasa ng Biblia. Aminin niyo yan. Talagang ang nagsusunog lang ng kilay talaga sa pagbabasa yung mga manggagawa. Sigurado po yan, mga kapatid. Aminin niyo sa inyong sarili. Sino ba ang nagbabasa ng Biblia? It does not matter kung cellphone o itong Biblia ito. Sa ating panahon, wala na. Nakakalungkot talaga. Ako, nagbabasa din ako talaga na hindi yung talagang regular. Pag may nakuha ako mga quotation sa cellphone o mga nakita ko na mga verses na nagsabi ng tao, tinitignan ko agad kung totoo nga yung sinabi ng taong yun, kung tama yung versikulong yun. Doon ako nagbabasa. Alam nyo, mga kapatid, tama lang sabihin na sa pakikinig, dito tayo nananampalataya. Kasi hindi lahat ay mayroong pananampalataya sa Diyos. Sa Diyos. Ngayon, ang pag-uusapan ay Diyos, mahabang usapan na naman. Ang pag-uusapan ay kaligtasan, mahabang usapan na naman. Kung ang pag-uusapan ay ilan o marami o ano, mahabang usapan na naman. Ngunit salamat sa iglesia ito at may ginagamit ang Santong Espiritu upang marinig natin yung mga bagay na ito at tayo'y mapalad sapagkat ang kaligtasan noon hanggang ngayon ay mas nalalapit na. Simple lang yung kaligtasan noon. Magpabautismo ka lang. Yan o. Maliligtas ka na. Pero parang hindi ganon maliwanag na kung saan pupunta yung kaluluwa o saan pupunta yung katawan. Pero mas malapit na ang kaligtasan natin dahil sa ating pananampalataya, dahil sa ating pakikinig, na ang pananampalataya sa Diyos, ang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay kaligtasan na pala yun, Pastor. Kaligtasan, parampakan naman natin ang Panginoon. Kaya maraming tao, mga taong hindi talaga naunawaan kung anong pananampalataya ang marapat na pakinggan nila. Bakit? Kung napasama ka kay Haring Agila, di ba? Di ba? Parang hindi naman biblical theory yung mga tinuturo. Bakit? Yung mga narinig, naniwala ba sila? Oo, ang dami, 5,000. Kaya sabi ko sa inyo, dapat magaling kayong makinig. Ay, pag nabiktima kayo ni Haring Agila, ay, makakasama kayo doon, mga kapatid. Parang yun ang ibig sabihin. Na suriin ninyo din kung tama yung inyong napapakinggan. Sa pamagitan ng pananampalataya, bakit? Hindi lahat. Yung pananampalataya ay tungkol sa salita ng Diyos. May pananampalataya talagang hindi ko alam. Pero biblical at nangyayari naman talaga. Yung kaharian, narinig nyo na ba yung mga testimony na sa social media na ang bagong Jerusalem, ang bagong kaharian ay dito sa Pilipinas? Narinig nyo na ba yun? Hindi pa? Search nyo sa internet. At hindi specific yung kaharian na sinasabi dito daw sa Luzon, hindi doon sa Mindanao, hindi sa Bisaya. Ay, sabi ko, yung Genesis, nakakalimutan ko yung nabasa lang dito ni Pastor 28 yata, yung 28:19 ng Genesis, yung may salitang loss.
Sino mo nga kung tama, 28:19. Genesis, hindi ko, nakalimutan ko yung sinabi niya. Ayun, no? At ang pinangalan niya sa dakong yaon ay Betel. Datapot ang pangalan ng bayan ng una ay Luz. Yan. Yan yung bagong Jerusalem na sa Pilipinas yan. Luzon yan eh. Dagdagan niya lang ng buhay. Sabi niya, ayon sa pag-aaral nila, hindi ko alam kung anong grupo yun. Hindi ko alam. Na ang bagong Jerusalem at ang bagong kaharian ng Diyos ay bababa dito sa Pilipinas prior to Luzon. Ayan o, maliwanag mga kapatid. Pangalan ng bayan ng una. Una pa lang ha. Alam, talagang, hindi naman sinabi dyan, direkta sinabi dyan sana Israel. Hindi, mga kapatid. Balik tayo doon. Ano ba tayo? 2 Thessalonians. Anong chapter na tayo? 15 na, 15. 2 verse 15. Tama? Kaya nga mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong hawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro. Talagang hindi lang talaga tagapagturo. Aminin natin sa ating sarili. Mas magandang makinig, sabi ko sa inyo. Maging sa pamamagitan ng salita, ito o sa aming sulat. Kasi si Pablo mostly sulat. Sinulat niya para binasa na lang. Pero yung salita na sinasabi, yan verse 16. Yan natin. Na ngayon, ang Panginoong Jesucristo, ating Panginoong Jesucristo rin at ang Diyos na ating Ama sa amin ay umibig at aming nabigay na walang hanggan kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. 17. Aliwin nawa ang iyong puso at pagtibayin kayo sa bawat mabuting gawa at sa salita. Ito yung paglago, mga kapatid. Yung mga pangyayari sa salibutan ito na nakasulat at salita ng Diyos na mga mangyayari, kung nababagabag kayo, hindi kayo naaaliw, hindi pa kayo lumalago. Palakpakan natin ang Panginoon. Isang magandang umaga sa ating lahat. Sa mga bagay na magaganap. Amen? Ngayon, maganda na magbasa ng by chapters. Kasi makikita mo doon kung paano pinapahayag ng Espiritu sa mga lingkod niya, lingkod ng Diyos, yung mga bagay na ito, may kasamang pag-encourage, may kasamang advice, may kasamang yung mga bagay na mangyayari. Hindi siya detalyado pero nandun lahat. Pero kung paano mo maunawaan yung mga bagay na isinulat. Lalo sa atin ngayon, pinapahayag na sa atin, pinapaunawa na sa atin, halos lahat na ng nilalaman ng nakasulat. Kaya sa pagbabasa natin ng mga pahayag na ito, may ugnay natin kung kaninong lingkod ng Panginoon ay pinahayag tayo mga pagpapaunawa, amen, at kung saang aklat natin pwedeng idugtong yung mga bagay na ito. Exciting na ngayon magbasa ng mga bagay na nasulat in chapters. Noon parang ang hirap kasi nakakalito. Hindi mo alam kung saan mo ulutin, hindi mo alam kung saan mo dadalhin. Pero ngayon, sa pagbabasa mo ng lahat ng kapitulo ng nakasulat, may ugnay mo na kung paano. Maliwanag na ipinapahayag sa atin ng Biblia ang mga bagay na ito. Amen? Kaya kita natin, puno siya. Sa una, andun yung kung paano mga bagay na mangyayari, amen, at kung paano pangyayarihin ng mga bagay nito. Nirelate ko siya
doon sa Matthew na kung saan binasa na nga rin, at saka yung maging ang mga hirang ay madadaya. Kaya nga, sabi niya doon, sa mga sumasampalataya na hindi nakasumpong sa katotohanan, ay meron pa rin maliit na pag-asa. May maliit na pag-asa. Ang alin? Yung hindi ka madaya nung kahangahangang kasinungalingan. Yun ang maliit na pag-asa. Sa mga hindi nakasumpong ng kanilang pananampalataya sa katotohanan. Ano katotohanan? Ebanghelyo ni Apostol Pablo, Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, yung mga hiwaga ay pinapahayag ng Biblia. Amen? Kaya doon sa iba na may pananampalataya din, ang pag-asa nila doon ay hindi sila mahikayat nung kahangahangang kasinungalingan. Amen? So, ibig sabihin, mayroon din sila yung mga hayag sa unawa nila na magsasabi, narito ang Kristo, huwag ninyong paniwalaan. At yun ang isa sa mga basehan natin. Huwag tayong magsipaniwala kung ano man ang sabihin nila. Amen? Kahit sabihin nila, nandito ang Jerusalem sa Luzon, pabor sa atin. Amen? Pero hindi tayo agad maniniwala sa mga bagay na yun hanggang sa ating Panginoon mismo ang magpahayag. He Himself will come, amen, at ipapahayag niya ang mga bagay na yun. Pero kung sa ngayon ay pinapangunahan nila ng Jerusalem ay nasa kanila na, hindi pa panahon. Hindi pa panahon. So, nandun na tayo. So, hindi tayo kailangang maniwala o magsasampalataya sa kaninuman. Sa kung ano man ang kanilang mga sabihin, sa kung ano man ang kanilang mga ipapahayag. Sapagkat mangyayari muna ang mga bagay na ito. Sabi niya, pagtaliwakas at yung yung makikilala yung mga taong nasa paggawa ng katambalasanan. Amen? So, sila muna ang mahayag bago ang Kristo. Bago ang pagparito ng Panginoon. Bago ang declaration na ito na ang bayan ng Diyos. Bago ang declaration na kayo ang aking mga anak. Yun muna ang mga bagay na mangyayari. Amen? Although we have faith, meron tayong matibay na pananampalataya dahil sa pagkilos ng Espiritu Santo. Pero hindi pa natin ito ipinahayag sa mga hindi natin kapananampalataya sapagkat hindi pa sa panahon. Amen? Hindi pa kapanahonan. Dahil ang pahayag ng salita ng Panginoon na pangyayari muna ang mga bagay nito, yung katapalasanan na ilalago, yung mga nagsisagawa ng mga yung hanggang pa nga yung Revelation 11:2, nayuyurakan nila ang banal na syudad ng 3.5 years. Ewan natin kung ano mga susunod na kabanata. Amen? And then, counterpart noon, na paniniwalain nila, maging ang hirang, yung mga kahangahangang kasinungalingan, nakasulat yan sa Revelation 13. Amen? Sa Revelation 13. Mayroon pa nga dyan na ang larawan ay gagalaw sa ngayon. Noon, ribulto, gagalaw. Pero ngayon, posible na ano mangyari. Sa pamagitan ng hologram, sa pamagitan ng video call, sa pamagitan ng kung ano, larawan gumagalaw. Napakadali na para sa kanila na gawin ang mga bagay niyon. Yung mga tanda ng kasinungalingan sa aklat ng Revelation 13, pwedeng gawin ng kahit sino ngayon na nasa kapangyarihan. Amen? Lalo ngayon yung technology na AI.
sabi nila, pwedeng gamitin ng mga kung sino-sino yun, ibang tao, pagkasalita nila sa iba, sa parehong boses, sa parehong image, pero it is developed by the computer. Pwede na nilang gawin. Kaya tadayain na nila, pwede nang madaya ang sinuman. Pero be aware, no? Sa atin, kung nandun tayo sa Sandamo, wala tayong pakialam doon, wala tayong internet, wala tayong makikita na naman. Hindi tayo mababagabang doon. Pero sa mga may access pa ng mga organization, pwedeng madaya ang sinuman. Pag-ingatan natin ang mga bagay na paniniwalaan natin, pag-aralan natin mabuti kung ito nga ay ayon sa salita na itinatahayan ng banal na kasulatan. Sabi pa nga dyan, gagawa sila ng kidlat, bababa ang kidlat, kaya nilang gawin ito, kaya nilang utusan, maging ako, kaya nilang utusan, maging maba. Madali na mong gawin yun sa isang pindot lang. Ito ngayon ang mga bagay na nagaganap sa sanlibutan. Amen? At itong kaganapan natin, nung nakaraan naman nangyari yung pangimasok ng Hamas sa Israel. Parang hindi pa ako masyadong nag-aalala. Mangyayari yan. Mangyayari. At ito yung mga pangyayari. Yung mga dumating na hanggang sa ngayon, nariyan pa rin. Parang mag-escalate siya going to Lebanon, Hezbollah, alam na rin. At pinapalikas na ngayon mga Pilipino, almost 3,000 pali sila sa Lebanon. Naninirahan sa Lebanon dahil magkakaroon na ulit ng pag-atake. Hindi natin alam hanggang saan mangyayari ang mga bagay nito. Amen. Pero isa sa mga nasa balita ngayon, parang ang UN nag-assign siya ng isang committee na pag-aralan nila kung paano mariresolve ang gera ng Palestinians at saka ng Israel. Pag-aralan nila kung paano papapayag ang Israel na itigil ang gera. Ano kaya ang susunod na mangyayari pagkatapos nun? Ano kaya may isip nila? Kasi isang rason talaga dyan, bigyan ng Israel ng lupa ang Palestinians. Amen? Bigyan ng lupa ang Palestinians. Ang problema naman, ang dami namang mga Arab countries na kaalay ng Palestinians. Andiyan ang Lebanon, andiyan ang Jordan, napakalaki ng lupa, andiyan ang Turkey, andiyan ang Syria, andiyan ang Iraq, andiyan ang Iran. Pwede lang bigyan ng lupa. Bakit pinag-iinitan talaga nila ang Israel? Pwede naman magparaya ang Jordan, bigyan ng lupa ang Palestinians. Malaki ang Jordan. At ayaw nila kumuha sa Jordan at bigyan ng Palestinians ang lupa. Pinag-iinitan nila ang Israel. Amen. At ito nga mga bagay na mangyayari. It is written, nayuyurakan ng mga kagaibang lupa ang Jerusalem ng 3.5 years. Amen. Ano ang susunod na mangyayari? Kung itong committee na mag-iisip kung anong paraan ang kanilang gagawing resolusyon sa pagitan ng giyera nito, kung mayroong 7 years, kung mayroong 7 taon, na kanilang maiisip para ibigay ang kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng Palestinians, baka ito na nga. Let's see, anong mangyayari.
Kasi parang sa akin, ito, magaganap talaga yan. Meron talagang girian sa labanan ng Palestina at saka ng Israel. Hanggang sa isa nating kapatid si Brother Chris Super sa Pugalo, nag-message kanina. Sabi niya, parang napapahala na siya. Sabi niya, kailan natin patitigilin ng mga bata sa pag-aaral? Ano ang mga susunod na mangyayari? Sabi niya, nawagan ko kanina. Parang pati ako na nagkaroon na rin ng pag-aalala. Parang nadamay ako doon sa pag-aalala sa kanya. Kasi nga, siya, naiintindihan niya. Yung mga bagay na nangyayari dito, pwede nang pagsimulan ng mga bagay na nakasulat sa banal na kasulatan. Sa 1 Thessalonians 5:2. Sapagkat kayo rin nubos sa akala na pagdating ng karawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. 3. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan. Kapayapaan at katiwasayan. Ito yung hihingi nila. Kahit saan ngayon, may talagang titigman. Ang Middle East, ang Ukraine, ang Russia, ganun pa rin. Amen? Itong China, ang gugulo pa rin sa mga bansang malapit sa kanya. Tinatin paano pwede mangyari. Amen? At ang Amerika, nasa likod ng Pilipinas. Nasa likod ng Taiwan. Susuportahan niya ang mga bansa na ito. At maging ang Israel, susuportahan din niya. Alin man dyan ang mga na mangyari, ang Amerika talagang madadamay sa mga timbang ito. At ayon sa mga nakasulat, ang Amerika ay yan talaga ang punteriya ng Russia at ng China at ang ibang mga bansang malalakas. Kumbaga, nagiging daan lang nila itong ibang bansang mga maliliit. Talagang punteriya nila ang Amerika. And it is written na bago ang Israel makupkup, bago ang ibang mga bansa ay magkaroon ng malaking digmaan, ang Amerika will fall. Yan talaga ang una-una bilang mababagsakin. Malakas kasi ang Amerika. Lalo sa ngayon, leadership nila, matanda na. Hindi natin alam kung anong nasa pag-iisip niya. Marami rin issue sa kanya. Parang hindi na masyadong gumagana yung kanyang mga pag-iisip. Marami na rin mga bagay sa katawan niya nararamdaman. At kung magkagayon, mangyayari, babae ang papalik. Ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan. Amen. So, kapayapaan ang hinihingi ng lahat. At kung sa panahon na ito mangyari yan, ito na, darating na ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babae ng pagdaramdam at sila hindi makatatanan sa anumang paraan. Amen? Bakit? Okay, sa first 3.5 siguro magkakaroon ng kapayapaan. Magbitiw ang buong sanlibutan for 3.5 years. Pero hindi nga aasahan ng marami na mayroong gagawa ng katampalasan. In the middle of the week, sisirain niya ang lahat ng mga pag-usapan. Sisirain niya ang lahat. Nakasulat. Amen? Nakasulat. Mayroong kasunduang kapayapaan, ngunit sa kalagitnaan, in the middle of the week, ang sabi ng Daniel, mawawasak ang lahat. At ito na ang mga bagay na mangyayari. Napag-uugnay natin ang lahat ng mga pwedeng mangyari ayon sa banal na kasulatan because we have the sure word of prophecy. Ito ang guide natin, ito ang gabay natin. 1 Peter chapter 1 verse 19. Ang Biblia. Kasi
Second Peter. Second Peter. Ito. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula, sure word of prophecy. Amen. Ang alin? Ang Biblia mismo. Ito na yung magiging mapa natin. Ito na yung magiging magtuturo sa atin na kung ano ang mga bagay na nangyari, mga bagay na nangyayari, at ang mga bagay na mangyayari. Prophecy. Amen? Na siyang mangyayari sa harapin. Mga mangyayari sa panahon na ito. Mga nangyayari sa nagdaan. And that's prophecy. Na kung saan, meron tayo nito. Sure word of prophecy. Panatag na salita ng hula. Mabuti yung ginagawa kung ito'y inyong sinusundan. Pinag-aaralan natin, sinisiyasat natin. Amen. Nagaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbuburang liwayway at ang alas sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Amen. Darating ang panahon na ang sanlibutan ay magdidilim. Nakasulat yan sa Revelation. At ito ang magiging liwanag natin, ito ang magiging mapa natin kung hanggang ilang panahon tayo magtitiis, kung hanggang ilang panahon tayo maghihintay, kung hanggang ilang panahon tayo daranas ng mga kapigatian na ito. Biblia na nagpapahayag sa atin. Amen? Biblia na nagpapahayag sa atin. There will be 3.5 years. Amen? 1,260 days. Amen? Nasa Biblia yan. Hayag sa Biblia. Ngayon, sino ang makaunawa ng mga bagay nito ng panahon kung kailan mangyayari at kung kailan magaganap kung naunawaan natin ang mga salita ng hula. Daniel chapter 12 verse 13. Kaya ngunit yumakan ang iyong lakad hanggang sa wakas ay mangyari, wakas. Sapagkat ikaw ay magbabaysa at tatayo sa iyong kapalaran sa wakas ng mga araw. 14. 12. Mapalad siyang naghihintay at datnin ng 1,335 araw. Sino mapalad? Kung mangyari mga bagay dito at tayo ay magtitiis, maghihintay, ano ba natin? Hihintayin natin ang pagpalit. Ano ba hinihintay natin sa panahon na ito? Amen? At ano ang hihintayin natin ng 1,335 araw? Taas natin ng 11. Mula sa panahon ang palaging handog na susunugin ay aalisin at matatayo ang kasuklam-suklam na naninira ay magkakaroon ng 1,200 araw. Namin ang nagkasyan, kanina 1,200 ay 1,335? 1,335. Tapos ito, 1,290. Amen? Tapos meron pang isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon, which is 1,260. Tingnan natin kung ano mga bilang na yan. 10. Natin sa 10. Maraming papakalinis at magpapakaputi at magpapakadalisay, ngunit ang masama ay gagawa ng may kasamaan. At wala sa masama ang makakaunawa, ngunit silang pantas ay makakaunawa. Unawaan natin, ano ang panahon na ito, ano ang mga bagay na ito, ano ito. Amen? At ano ang mangyayari sa kalagitnaan ng mga bagay. Okay, so sum it up. 2
13 ng Titus, ito ang hinihintay. Kapalat ang tao ang naghihintay na dating ng ganitong panahon. Nahintayin niyo ang kapalat at pag-asa ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating talinang Diyos sa tagapagligtas na Jesucristo. Amen? So, kapalat ang tao na nagpasimula. Halimbawa, yung sa panahon ng susunugin, aalisin, ibig sabihin, magkakaroon ng, kasi ibabalik ang ritual na activity sa Israel. Amen. Hanggang sa mayroong lalabas, nasisirain niya ulit ang mga bagay na ito. Amen. Bababagsakin niya ulit ang Israel. Bibilang tayo ng ilang panahon hanggang sa pagparito ng Panginoon. Ilang araw? 1,335 days. Babalik ba ang Panginoon? Papalik ko ba ang Panginoon? Hintayin natin. Pag yung mga apostol, noon pa, hinihintay na nila ito. Amen? Ngunit ang panahon ay hindi para sa kanila. Ipinahayag na rin ng Biblia, mga bagay na ito. Kailan ang panahon ng mga bagay na ito, sabi ng mga alagad, kailan mangyayari ang iyong pagparito, ang mawakasan ng sanlibutan at yung bagay tinanong nila. Kailan? Matthew 24, basahin niyo yan. Tinanong nila ang ating Panginoon. Kailan ang pagparito ng anak ng tao? Kailan ang pagkawasak? Kailan natin 24:3, Matthew 24:3. At samantala siya nakaupo sa bundok ng Olivo ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi. Sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? The signs. Ang pagparito ng ating Panginoon. At ng katapusan ng sanlibutan. Amen? Katapusan ng sanlibutan. Isa tayo. Mga kaganapan ng mga bagay na ito na nakasulat. Kasi ang sabi niya dyan, walang bato na mananatiling nakatayo sa kapwa bato. Mawasak ang lahat ng mga bagay. Kailan yun mangyayari? Kailan paririto ang anak ng tao, ang ating Panginoong Jesucristo, at ang katapusan ng sanlibutan. Ito ang inaakala ng lahat. Ang katapusan ng sanlibutan, wala na, walang matitira. Walang matitira sa... Pero mamaya pag-aralan natin, may ililigtas ang ating Panginoon. May ililigtas ang Diyos na may matitira. Sa isa, isip ng lahat, wala. Kasi mapupulpos daw. So, ang Biblia ayon sa pag-aaral natin, ayon sa pinapahayag ng banal na kasulatan at sa kaunawaan ng binibigay sa atin ng Diyos, mayroon. Kaya nga tayo ngayon ay nagsisikap upang hanggang sa pagparito ng Panginoon, tayo ay manatiling buhay sapagkat siya ay maghahari sa sanlibutan na ito at siya ang magiging hatol, siya ang magiging hari ng mga hari. Ang banal na kasulatan ay mangyayari. Amen? Isaiah chapter 9 verse 6. Mangyayari ito. Nangyari na, ipinanganak na ang bata. Ang kanyang pangalan ay tatawagin sa mga ganitong katawagan. 7. Ito ang mangyayari pa lang. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David. Saan luklukan ni David? Sa lupa, sa Jerusalem. At sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katulan at ng katuwiran mula ngayon hanggang magpakailanman. Isasagawa ito ng sigap ng Panginoon ng mga hukbo. Mag-establish ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang kaharian sa sanlibutan. Kaya siya mabuta. Amen? 11:15 ng Revelation. Ito natin ginagawang ito ang pagsasaliksik. Ginagawa natin. At umihip ay kapag ang anghel at nagkaroon ng malakas sa tinig.
sa langit at nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan. Ang buong sanlibutan. Sa ngayon, hindi pa ang Diyos ang nag-ahari. Hindi pa ang ating Panginoong Kristo nag-ahari. Pero mangyayari pa to na ano, ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo. At siya'y mag-ahari sa kailanman. Ano ang sasabihin natin? Wawasakin na lahat ng tao sa sanlibutan. Pag-ahari siya rito sa sanlibutan, sino pag-aharian niya? Halika po. Mga mikrobyo, wala na rin. Kasi wasak na kung sakali. Hindi. Mababa siya, mag-ahari siya sa sanlibutan. At sino ang pag-aharian niya? Isaiah 24:6. At nangailan ng tao, sila pag-aharian ng tao. Kaya nilaman ang sumpa, ang lupa at silang nagsisitahan doon ay nagsisumpo ng salarin. Kaya't ang mga nananahan sa lupa ay nakasunog. Okay. At nangag-ilan ang tao. English, few men left. May liligtas ang Diyos. Sino? Ang mga nakaunawa. Sabi yung mga bagay hindi makakaunawa. Sabi ng Biblia, ngunit silang mga pantas ay mga makaunawa. Nakalin ng panahon. Amen? Kasi nga, we have the sure word of prophecy. Ang Biblia mismo ang ating nagiging panangnan sa mga bagay na ito. Amen? Mga ilan? Marami yan. Marami yan. Malakias for one. Saan pa? May mga nakatira. Okay. Regeneration. 1928 ng Matthew. Mamaya, siguro. Dahanan natin ang konti. Ito ang pag-aaral natin sa Biblia. Ano sinabi niya sa akin? Patitigilin na ba yung mga bata? Kailan patitigilin yung mga bata? Sabi ko sa akin. Tingnan natin kung anong development na magiging kasunduan, gagawin ng kasunduan between Israel and Palestine. So may magic number na 7. Mag-isip-isip na tayo. Mag-isip-isip na tayo. Sabi ko sa kanya, gawin na lang natin. Sa ngayon, tuloy muna kung anong pwede natin gawin. Basta tipid lang muna tayo, mag-ipon lang muna tayo, sabi ko. Para kung sakaling i-declare peace treaty, meron pa namang siguro konting panahon. 3 to 6 months para makakilos tayo at gawin na natin ang paglikas o pagtakas. So, mag-ipon-ipon na lang muna tayo. Naramdaman ko rin yung kasi wala pa kaming matitirang doon sa mag-ipon lang muna, kung sakaling gano'n, bili agad ng materyales sa paggawa. Mayroon din naman silang inaasahan. Sabi nga, mayroon pa siyang maliit na lupa doon sa may subdivision na mayroon na gustong bumili. Sabi nga, ibibenta ko na ba? Sabi mo sa akin. Hindi, i-deal mo muna kung talagang interesado siya. Pagka nakita natin ang balita na medyo ito na nga yung panahon, sabi ko sa kanya, bigyan mo siya ng patugit ng 2 buwan. Sabi ko, kung sakaling bilhin niya ng mas mataas, mas maganda, sabi ko. Sabi ko, kahit pa paano, meron kayong pag-asa, meron kayong inaasahan pagdating sa ano ito. Nag-alala siya, pati ako parang nag-alala na rin. Dahil hindi pa nga totally prepared, hindi pa tayo ganun handa. Pero sampalatayanan natin ang Biblia. Sabi ng Biblia at tinulungan ng lupa ang babae. Maraming lupa doon. Siguro after 2 months, 3 months, pag nakapagtanim ka ng kamuting kahoy, 4 months, 6 months, aanin ka na. Pamalit mo na sa bigas. Buhay na tayo doon. At yung saging, 1 taon, marami na. Sila natin, hindi nyo na maubos yung kamuting kahoy. Papatuloy natin.
Yung mga saging, ganun din. Merong pag-asa sa mga bagay na yan. At speaking to sure word of prophecy, ang galing ng timing ng Panginoon sa atin. And the magic word, the magic number 7, yung bang inaakala ni Pastor Efren noon na baka magkaroon pa ng pause. Amen. Kasi yung 7 years nga na hinihintay natin ng kasaganaan, pagkatapos ng 7 years ng kasaganaan, ay yung 7 years ng kagutom, kung saan nangyari sa Egypto na panaginip ni Dario, sino panaginip mo? Yung hari ng Egypto, ng panahon na yon, na mayroon ng matatabang baka at payat na baka, nilamon yung matatabang baka. Paliwanag ni Joseph, nagkakaroon ng kasaganaan ng 7 taon at 7 taon ng kahirapan. We can relate sa panahon na yon. Nung time na magsiselebrate tayo ng 7 years ng pagpapahayag ng Caldeo, ganun din, sumiklap din yung gera sa Israel. At yan ang mga bagay na hinihintay natin. So we have the sure word of prophecy. 7 years ng paghahanda, nandiyan na ang gera. Yung 2 days na pinag-aralan natin sa Daniel, ito na. Amen. 2 days na pinag-aralan natin sa Daniel, ito na. Tapos yung mga transgressors, matagal nang lumabas. Hinihintay na lang ang panahon, ang pahirap sa kapanahonan. Kaya hindi tayo nagkamali ng bilang. Amen. Plus yung Jubilee. Nagkataon lang ba? 7 years preparation, nataon ang Jubilee, nataon yung 2 days patungkol kay Biden, plus yung mga bagay dito. Nagkataon lang ba? Pag-aaralan natin. Kaya, tingnan natin ang susunod na mangyayari. Kung paano nila kalma ang Israel na tumanggap ng agreement, peace agreement between Palestine and Israel. Tingnan natin kung ano mga susunod na mangyayari. Kaya, tayo, nababahala na ba tayo? O parang wala lang sa atin? Manindigan tayo sa pananampalataya. Itong mga bagay na nakasulat ay pinapahayag na sa atin. Huwag natin sabihin, malakas tayo sa pananampalataya ngayon, na kaya-kaya natin baka sa sanglibutan. Ngayon, kaya natin. Dahil nasa paglo pa natin ang panahon. Pero, pag nandiyan na ang kaganapan, sabi ng Biblia, na pagtatagumpayan niya maging ang mga banal. 13:7 of Revelation. Revelation 13:7. At pinagkaloob sa kanya na makipagbangan sa mga banal at pagtagumpayan sila. Binigyan siya ng kapamalan sa bawat angkan ng bayan, ng pilya at bansa. Amen. Hindi ko nakita
ng mga banal wala sa Revelation 12 ay magtatagumpay laban sa Kanya. Mahirap natin pagtagumpayan. Bakit? Okay. Mula ngayon, yung mga pinipirma ninyo na ibinibigay ng gobyerno, pag-aralan nyo mabuti. Kung mayroon nang makukompromise, ang sabi niya doon, you belong to the church of God, na ganito. Pagsikapan yung pag-aralan. Huwag kayong basta-basta pinipirma. Darating ang kapahayagan, will be one world government. Hindi natin alam kung paano i-implement. One world religion. Hindi natin alam kung paano din nila gagawin yan. Pero siguro maglalagay sila didistribute sila ng papel na nakikiisa ka sa pagkakaisa ng mga relihiyon. Pag-aralan nyo, baka iba na yun. Baka iba na yun. Tingnan natin mga kapatid, mga susunod na mangyayari. At ang batayan natin ang Biblia upang hindi tayo madaya. Amen? Batayan natin ang Biblia upang hindi tayo madaya. Basahin nyo lagi Revelation 13, Revelation 12, Matthew 24. Tingnan ninyo ang mga bagay niya. Pag-aralan natin ang Biblia. Upang tayo ay huwag madaya sa mga panahon na ito na kung saan may warning ang Biblia, maging ang hirang ay madadaya kung hindi maiksiin ang mga araw. Amen? Kaya, mas maganda na yung panatag tayo sa ating pananampalataya sa mga bagay na ito. Tuloy pa naman tayo. Amen? Tuloy pa naman. Basta sa panahon na araw na yun, magsipag tayo. Sa panahon ng mga araw na yun ay magsusumikat tayo. Amen? Meron pa. Kung kaya niyong tumira sa tent, sige. Pagsikapan natin, pagtsagaan natin, pagtulungan natin, ano mga bagay na pwedeng mapagkaisahan natin para tayo ay magsipagtagumpay ayon sa ipinamamanhik sa atin ng banal na salita. Amen? Dahil sa paghihintay natin ngayon, ang sabi din ng Biblia ay hindi magiging madali. Kahit nandun ka na, hindi madali. Lalo na kung wala ka sa isang dako, nasa ibang dako, napakahirap. Biblia nga, hindi ka magtatagumpay laban sa Kanya. Amen? Hindi ka magtatagumpay laban sa Kanya. It's either mamatay ka sa gutom dahil sa panindigan mo sa panampalataya, napagtagumpayan ka niya. Pero tagumpay ka rin naman. Kung namatay ka na sa gutom at hindi mo tinanggap yung tatak ng beast. Amen? Yung number of the beast. So it's either pagtagumpayan ka niya sa dalawang bagay na yun. Buhay ka, pero ang iyong kaluluwa ay nakasanda sa Kanya. Yan ang mga pwedeng mangyari. Amen? Pag-aralan natin. Sabi ko sa inyo noon, kung mahirap doon sa labas, mas lalong mahirap kung pangahawakan mo ang pananampalataya. Pero kung ipagkanulo mo ang iyong kaluluwa, madali. Madali na. Busog ka. Yan nga lang, apahama ka. Kami, tingnan natin. Marami pang mga bagay tayong pag-aaralan. Amen. At tayo gumulog sa Panginoon. Palitin natin ang puso ng dalisa. Lord, praise us, O Lord, a clean heart. And
Renew our right spirit in us. Ang Jesus, patuloy mo kaming gabayan, O Diyos. Yung pagpapahayag na ito upang magkaroon kami ng katunayan sa aming mga salita. Ang mga salitang ito ay iyong pinapaunawa sa mga lingkod mo, sa mga nagsisalisip, at sa mga nagsisitahan sa iyo. Diyos, ang panahon ay nakakabahala. Ngunit sa aming kabilang bahagi naman ay mayroong galak, sapagkat ang kaganapan ng iyong mga panukala ay malapit na mangyari. Ang iyong pagpalito, Diyos, na siya naming hinihintay. Siyang magaganap. The grandest event, O Lord. Salamat na Diyos, pinapunawa mo sa amin mga bagay na ito. Pinapunawa mo sa amin ang panahon, ang mga kaganapan, ang mga bilang ng mga araw, at ang lahat ng ito, Diyos, upang matulungan mo kami nagsisipaghintay na may pagtitiis, nagsisipaghintay na may pagtitiyaga, sapagkat nakita mo na ito ang panalangin ng mga lingkod mo sa pamamagitan ng kanilang pagtitiyaga, O Diyos. Na kami ay magsipagtagumpay at sa araw na iyon ay kamting namin, Panginoon, ang mga pangako mo at ang mga katungko sa bawat isa ayon sa aming mga gawa at sa pamagitan nito, Diyos. Kami, Panginoon, ay maging kaganapan at katuparan ng mga salita mo. Salamat po, Panginoon, na sa mga bagay na ito, kami, O Diyos, ay pinapahayagan mo ng mga taon, ng mga bilang ng mga araw, at ng mga kaganapan na ito. At sa pagkakatugma ng lahat ng ito, Diyos, nakikita namin na pinangyayari mo sa amin, O Diyos, ang iyong mga salita. Sa amin ang sure word of prophecy na ito ang nagbibigay liwanag sa amin sa kabila ng mga madilim na kaganapan sa lipunan na ito. Ikaw ang aming katubusan, ikaw ang aming pag-asa, ikaw, Panginoon Jesus, ang aming kaligtasan. Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran mula pa nung una ay naghayag ng iyong mga kahangahan. Kaya narito kami, O Diyos, sa aming paglilingkod at pananampalataya. Ikaw lamang ang aming pupurihin at sasabahin sa Espiritu ang katotohanan. O God, patuloy ka daw ang manahan sa amin at kumilos, O Diyos, sa bawat isa ng iyong mga salita.
kaaliwan sa amin, ang kalakasan sa amin. Ang salita mo, Panginoon, ay katibayan ng aming pananampalataya. Purihin mo, Diyos. Salamat po. Salamat sa pangalan ng Jesus. Amen.